nangyari sa'yo? Bakit parang problemado ka? Ay, natanggal kasi ako sa trabaho, mahal. Bakit daw? May nagawa ka bang paglabag sa trabaho mo? Wala naman. Nagtanggalan na kasi ng mga trabahador at isa ako sa mga natanggal. Ganun ba? Hayaan mo na. Marami namang mapapasukan na iba dyan eh. Sa tingin ko mahihirapan na ako makahanap ng trabaho rito. Alam mo naman na hindi ako nakapagtapos kahit ng high school man lang. Naiintindihan ko naman yun, mahal. Ganito. Siguro ako na muna yung magtatrabaho. Hindi, mahal. Alam mo naman na obligasyon ko yun bilang asawa mo. Ay nako, ang bait-bait mo talaga. Pero paano ngayon? 'Di ba? Saan tayo kukuha? Ano kaya kung umuwi na lang muna tayo ng probinsya? Namimiss ko na rin naman na sila inay at itay. Pati na yung mga kapatid ko. Sige, mahal. Kung yan yung gusto mo at sa tingin mo na mas makakabuti. Pumapayag ka ba, mahal? Oo naman. Bakit naman hindi? Kung yan yung gusto mo sino ba naman ako para hindi ka pagbigyan, di ba? Maraming salamat. Pangako, hindi mo to pagsisisihan. Isang magandang araw po, Miss Cassie, at sa lahat ng mga solid mong listeners. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Junjun. Dahil hindi ko tunay na pangalan, matagal ko na hong gustong isulat ang liham ko nito. Pero nagdadalawang isip po ako. May isang pangyayari kasing mahigit 20 taon ko ng pilit kinakalimutan. Pero hanggang ngayon minumulto pa rin ako ng nakaraan. Kaya panahon na rin siguro para ikwento at ibahagi ko ang lahat. Alam ko po na marami ang makaka-relate sa kwentong ibabahagi ko at maaari din nila akong i-bash. Ang hangad ko lamang po ay mayroon silang matutunang aral mula sa aking karanasan. Nagsimula ang lahat noong taong 2009, nung natanggal ako sa aking pinagtatrabahuhan. Hinikayat ko ang aking asawang si Normie na manirahan niya lamang sa probinsya ng aking mga magulang. Ang akala ko doon na matutupad ang mga pangarap namin. Ngunit isa lamang pala yung malaking kamalian. So magandang umaga po sa inyo lahat at meron na naman ho tayong panibagong istorya ngayon na ating matutunghayan. At muli ako po si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay at ang ating istorya ngayon ay nagmula kay Junjun. At sa mga bago nating listeners, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento kung nagustuhan mo ang ating kwento para sa araw na ito. At pwedeng pindutin mo na rin ang notification bell para mas madali ka ma-notify sa mga susunod pa nating kwento. Halina at atin ang simula ng tampok na storya na pinamagatang Ginahasa na Asawa. Liham mula kay Junjun. Oh, mabuti naman at naisipan mo umuwi dito sa probinsya. Pasensya ka na, ate. Naging abala kasi ako sa trabaho eh. Magandang araw, Ate Fidel. Kamusta ho kayo? Oh, Normie, hipag ko. Mabuting-mabuti naman kami. Kayo, kamusta yung paninirahan nyo dun sa Manila? Mabuti naman ho kami. Mukhang mas lalo kang gumanda dun ah. Ano bang gamit mong skincare? Wala siyang ginagamit na kahit anong chemical sa katawan o sa mukha niya, ate. Ganyan na talaga yung kutis niya. Porselanang porselana. Oh, talaga? As in wala? Oo, Ate Fidel. Wala talaga. Okay. Sandali. Nasaan na nga pala si Bayaw? Nasa trabaho. Mamaya pang gabi yung uwi nun. Oh, ganun ba? Kung ganun, hihintayin ko na lang siya para mag-inuman kami. Ano ba yan? Baka magalit naman yung asawa mo, ha? Ayoko na madamay si Mando. Nako, hindi Ate Fidel. Hindi ko siya pinagbabawalan. Basta wag lang siya masyadong magpapakalasing. Ate Fidel, saan pala namin ilalagay itong mga gamit namin? Diyan na muna. Pagdating nila nanay, tsaka nyo na lang malalaman kung ano yung magiging kwarto nyo. Okay, sige ate. Kumain na ba kayo niyan? Hindi pa nga eh. O sige, magluluto na muna ako.
Tamang-tama, maulan pa naman ngayon. Maraming salamat ate. Nang magluto na si ate na makakain namin, ay nagpresentang tumulong si Normie, habang ako naman ay lumabas muna para magpahangin. Namiss ko ang simoy ng hangin sa probinsya. Wala pa rin itong pinagbago. Habang naglilibang ako roon ay may dumating na sasakyan. Sina nanay, tatay at kuya Max yun. Tuwang-tuwa sila nang makita ko, kaya naman sinalubong ko na sila. Agad ako nagmano at yumakap. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob. Mal! Nandito na sila nanay! Tuwang-tuwa naman si Normie na makita sila. Agad naman siyang nagmano doon pero napansin ko ang matalas na tingin sa kanya ni nanay. Oh, mabuti naman at sumama ka sa anak ko. Nanay naman, siyempre asawa ko siya. Malamang sasama talaga siya rito. Alam ko naman na asawa mo siya eh. Pero ngayon lang kasi siya nagpakita rito. Dati-rati naman kapag umuwi ka dito hindi naman yan sumasama. Ay no, si nanay talaga oh. Mamaya niyo na lang pag-usapan yan. Teka, kumain na ba kayo? Hindi pa nay. Nagluluto na si Ate Fidel. Ganun ba? Siya, pumasok na tayo. Medyo maulan ngayon dahil, naku, alam niyo naman ang panahon. May bagyo. Kaya nga hunay, yan din kasi yung pinoproblema namin doon. Sige na, isara niyo na yung pinto at kumikidlat na. Nagmamadali naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Doon, pinagtimpla kami ni Fidel ng kape. Sandali ka, matanong ko lang. Hanggang kailan kayo rito? Ang totoo niya na ang bala ko sana namin na dito na muna kami maninirahan. Sige. Mabuti naman at naisipan mo dito na lang manirahan sa atin. Kasi na natanggal ko kasi ako sa trabaho Kaya naisipan ko na umuwi na lang muna dito. Nako, Junjun, alam mo naman na naghihirap din kami. Si Mando na nga lang yung bumubuhay sa aming lahat dito. Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Hindi ko kami magiging pabigat sa inyo. Sa katunayan nga maghahanap po ako ng trabaho dito. Kung gano'n wala naman problema kung dito kayo maninirahan. Basta, makikihati rin kayo sa mga gastusin. Nay, gusto ko sana na magtayo ng sarili kong bahay dito para nakabukod naman kami. Ha? Bakit bubukod pa kayo? Maluwag naman yung bahay at may bakanting kwarto pa para sa inyong dalawa. Naku, nakakaya naman Ate Fidel. Kung makikisiksik din kami dito, parang sobra naman na yun. Ano ka ba naman, Junjun? Pamilya tayo, kaya huwag mo sasabihin yan. Maraming salamat Nay, pero sigurado ba kayo? Oo naman. Basta, alam mo naman yung mga kailangan na gawain, di ba? Yung pakikisama, yung pagtulong-tulong dito sa bahay. Sige Nay, wala akong problema at maraming salamat. Tumango si nanay. Pagkatapos dinala na namin ang mga gamit namin ni Normie sa magiging kwarto namin. Mahal, nayos ka lang ba? Oo, mahal. Pasensya ka na. Naninibago lang ako. Hindi bale, masasanay ka rin dito. Hayaan mo, maghahanap na ako ng trabaho. Maraming salamat, mahal. Na maayos na namin ang aming mga gamit ay lumabas na rin kami para kumain. Pagsapit ng hapon, dumating na si Kuya Mando. Sobrang saya niya na makita kami. Nag-aya ka agad siyang uminom ng alak kaya naman hindi ko na siya natanggihan pa. Mahal, pwede ba akong uminom ng alak? Oo naman, bakit hindi? Teka, bakit nagpapaalam ka pa sa asawa mo? Huwag mo sabihin na under ka. Hindi naman Nay. Ginagalang ko lang yung asawa ko. Alam mo anak, hindi mo na kailangan magpaalam. Dahil nakakahiya lang sa mga makakarinig. Huwag mo kayo mag-alanay. Hindi ko naman siya ina-under. Aba, dapat lang. Yan pa naman ang pinakaayaw ko, kaya dapat pagsilbihan mo na maayos ang anak ko. Opo, Nay. Ay nako, tama na nga yan. Ang mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Ang tagal ko na rin na hindi nakakainom Sobrang saya ko, Miss Cassie, nang muli ko makasama ang pamilya ko. At doon, hindi ako nagdalawang isip pa na magtanong kay Kuya Mando kung may alam ba siyang mapapasukang trabaho.
agad naman niyang sinabi sa akin na ipapasok niya ako sa kakilala niya. Kaya labis ang tuwa ko. 2 araw ang makalipas, nalaman kong tanggap na pala ako sa trabaho. Mahal, meron ako magandang balita sa'yo. Sinabi ni Kuya Mando, natanggap na raw ako sa trabaho at magsisimula na ako bukas. Talaga? Naku, masayang-masaya ako para sa'yo, mahal. Basta, mahal, sa una kong sahod, ipapasyal kita rito. Hindi na kailangan. Ano ka ba? Ang gusto ko lang naman ay hindi tayo maging pabigat dito. Ay nako, napakabait mo talaga, mahal ko. Basta, kapag nakasahod ako, bangako, tutuparin ko yun. Natawa na lang si Normie habang ako naman ay napakamot na lamang sa aking ulo. Ay, Junjun, sa unang sahod mo, huwag mong kakalimutan magbigay Alam mo naman na Kuya Mando mo lang ang bumubuhay sa amin dito. Huwag ko kayong mag-alala, Nay. Magbibigay ako rito ng pangkain. At saka, pati pang kuryente huwag mo na rin kalimutan. Oo ate, huwag kayong mag-alala. Magbibigay ko kami. Ang gusto lang naman namin ay magkakaliwanagan tayo. Ang usapan ay tulong-tulong dito sa bahay para wala tayong away. Oo naman ho. Wala naman ng problema sa amin yun ng mag-asawa. Okay lang ba yun sa'yo, Normie? Ha? Oo naman Ate Fidel. Wala akong kaso sa akin yun. Basta ikaw, tumulong ka rin dito sa bahay, Normie. Wala ka pa namang anak kaya hindi mo pa naman kailangan na magtatamad-tamad. Opo, Nay. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi naman ako tamad. Mabuti nang alam mo. Kilala ko nila Junjun dahil ang pinakaayaw ko ay yung nabubuhay prinsesa. Tumango na lamang si Normie habang ako naman ay nakaramdam ng inis dahil sa sinabi ni nanay. Ay no, Nay, huwag ko kayo mag-alala. Pinapangako ko na hindi ko kami magiging pabigat sa inyo. Yan lang naman yung gusto ko marinig siya nga pala. Sa linggo kapag sumahod ka, pahiramin mo ako. Oo, Nay, walang problema. Nakita ko ang tuwa sa mga mata nila habang si Normie ay pansin kong naiilang. Kaya naman inaya ko na lang siya sa kwarto namin para doon makapagpahinga. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, mahal. Pasensya ka na kay nanay Ang pasensya ka na pero ganun lang naman kasi talaga magsalita yun pero promise, mabait yun. Ano ka ba? Ayos lang. Basta mahal, tutuparin ko lahat ng mga pinangako ko sa'yo Ano kaya kung magtrabaho na lang din ako? Para naman makatulong din ako sa mga gastusin dito. Ay naku, ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin yun dahil asawa kita. Pero nakakahiya naman kina nanay at Ate Fidel. Nakikitira na nga lang tayo dito tapos hindi pa ako tutulong. Huwag kang mag-alala. Tutulong naman ako Huwag mo na kasing isipin yun. Ay nako. Sige na nga. Natawa na lang ako sa inasta niya, Miss Cassie. Alam ko na kinakabahan siya dahil first time lang naming makitira sa bahay ng mga magulang ko. Sa unang linggo ay nagbigay ako ng panggastos namin. Dahil doon ay sobrang tuwa ang naramdaman ni nanay. Ano bang gusto mong ulam, anak ko? Nay, kayo na bahala. Sige, sabi mo siya nga pala, Nay. Papasyal ko na muna yung asawa ko dito sa atin. Sige, wala naman yung problema. Nang araw na yon, pagkatapos naming kumain, ay ipinasyal ko nga si Normie doon. Sobrang saya niya na makita ang mga nagkagandahang tanawin. Wow! Sobrang ganda naman dito, mahal. Oo, alam mo ba? Madalas ako nandito nung bata pa ako. Oh, talaga? Hindi pa nga rin halos nagbabago yung lugar na to Ang ganda no? Madalas tayong pumunta dito Okay, sige, walang problema. Naging masaya si Normie ng araw na yon. Hindi ko akalain na magugustuhan niya. Halos gabihin na kami bago umuwi dahil sadyang nalibang talaga kami. Ay nako, bakit kayo dalawa? Nay, napasarap lang yung pamamasyal namin. Baka naman inuubos yun ay pera ninyo. Alam nyo naman ang hirap maghanap buhay, kaya dapat nag-iipon kayo.
Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Napag-usapan na rin ho naman namin yun. Mabuti pa'y kumain na tayo. Nandiyan na rin naman ang Kuya Mando ninyo. Agad kaming sumunod kay nanay. Habang kumakain kami, pansin kong nakatingin sina Kuya Max at Kuya Mando sa asawa ko. Kaya naman, nakaramdam ako ng inis. Nang matapos kaming kumain ay nagligpit na nga si Normie. Nang akmang tutulong ako, ay pinigilan naman ako ni nanay. Oh, bakit naglilikpit ka? Anak, gawain ng babae yan. Nay, nasanay na ako. Nasanay na po akong tulungan yung asawa ko, lalo na pagdating sa pag-aasikaso sa bahay. Aba, ikaw na kayo nagtatrabaho pagkatapos ay tutulungan mo pa siya sa gawaing bahay. Opo, hindi naman ako masyadong pagod sa trabaho at wala naman ako nakikitang dahilan para hindi ako tumulong. Ay nako, Junjun, kapag nakasanayan niya ni Normie, ikaw magiging kawawa sa huli, bahala ka. Tama, hindi kita inanak para lang kawawain ka ng asawa mo. Ay nako, Nay, huwag naman ako mag-alala sa akin. Hindi naman ako inaalila ng asawa ko. Basta, Normie, sasabihin ko lang to sa'yo ha. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung ipapakita mo sa akin na kinakawawa mo anak ko. Nako, magagalit talaga ako sa'yo niyan. Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Hindi naman po ako ganon. O siya, sige na. Maglikpit na kayo. Tara na, Junjun. Magpahinga ka na dahil may trabaho ka pa bukas. Hindi ako natuwa sa sinabi ni nanay. Hindi ba magsalita si Normie, alam kong nasaktan siya. Okay, sige ho, Nay. Mauna na ho kayo. Tutulungan ko na ang asawa ko para matapos na agad to. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga. Normie, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Ganyan talaga yun eh. Medyo may pagka-strikta. Tama naman si nanay, mahal. Hindi kita dapat pagurin. Mahal, alam mo, kusang loob tong pagtulong ko sa'yo. Tsaka, napapagod lang naman ako sa... sa alam mo na. Ay, hindi ako, ikaw talaga. Kung ano lumalabas sa bibig mo. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako. Natatawa na lang ako sa asawa ko dahil sa paraan ng pagbibiro nito. Ilang minuto lang ay natapos na kami magligpit at maghugas ng pinagkainan. Bago kami natulog nag-usap muna kami sandali. Kinabukasan ay pagising ko, wala na sa tabi ko si Normie. Siguro ay naglilinis na siya ng bahay, kaya naman ay lumabas ako. Mahal, ang aga mo naman yata maglinis. Gising ka na pala. Halika, sandali. Pagtitimpla kita ng kape at mag-almusal ka na din. Ay naku, napakaswerte ko talaga. Kaya hindi ako nakakaramdam ng pagod sa trabaho Alam mo, ikaw talaga ang landi-landi mo. Sige na, umupo ka na dyan. Ipaghahanda na lang kita ng pagkain. Okay, sige. Siya nga pala. Tulog pa ba sila? Oo yata, mahal pero ayos lang dahil nakapagluto na rin naman ako. Basta mahal. Huwag kang magpapakapagod dito sa bahay Kapag nakaipon na tayo, maghahanap tayo ng pwede nating malipatan. Ngumiti na lamang si Normie. Nang ipaghanda niya ako ng makakain ay agad na akong kumain. Pinilit ko rin siya na sabayan na ako mag-almusal kahit ayaw niya. Matapos na kaming kumain ay naligo muna ako bago pumasok sa trabaho. Sa maghapon nililibang ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Hindi ko na iniisip pa ang pagod dahil ang gusto ko lamang ay ang makauwi na ako sa asawa ko. Nang umuwi na kami, dumaan ako sa may tindahan ng pandisalan. Doon bumili ako para pasalubong sa asawa ko. Pagdating ko naman sa bahay ay naabutan ko siyang nagwawali sa bakuran. Natuwa naman siya nang dumating ako. Wow, ang sipag naman ng asawa ko. Ewan ko sa'yo. Halika, pumasok ka na. Eto, pasalubong ko yan sa'yo. Iwanan mo na muna yan. Pumasok na tayo sa loob at mukhang pagod na pagod ka na. Hindi naman. Tapusin ko lang to. Tapos, susunod na ako dyan sa loob. Hintayin na kita, mahal. Ay naku, hindi na. Ayokong isipin nila nanay na masyado naman kitang ina-under, no? Ay naku, hayaan mo nga sila. Gusto mo ba ako na magtuloy niyan? Ay naku, hindi na. Pumasok ka na dun sa loob. Sandali lang naman to Hindi ko siya pinakinggan, Miss Cassie. Hinantay ko na siya hanggang sa matapos.
Pagkatapos ay pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Oh, ipagtimpla mo na agad ang kape yung asawa mo, Normie. Nako, hindi nanay. Ako na lang yung magtitimpla sa sarili ko. Ay, hindi. Umupo ka rito. Pagod ka na ka sa trabaho kaya hindi mo na kailangan pa kumilos. Ako na lang, mahal. Huwag ka na makulit, anak. Sige na, Normie, magtimpla ka na. At saka, huwag mo kami kalimutan timplahan din, Opo. Sige ho, Nay. Oh, teka, madisal ba yan? Pahingi nga kami. Nang iaabot na ni Normie ang supot ay pinigilan ko siya. Ano, nay? Kasi 20 pesos lang ho kasi itong nabili ko eh. Kung gusto niyo, ibibili ko na lang ho kayo. Isa lang naman Hindi naman siguro madabot ang asawa mo, ano? Mahal, sige na. Pandesal lang naman yan eh. Napabuntong hininga na lamang ako, Miss Cassie. Tuwan-tuwa naman ang nanay ko habang kinakain nila ang dapat sana'y pasalubong ko kay Normie. Tulad nga ng inaasahan ko, inubos silang pandesal. Kaya naman, nakaramdam ako ng inis. Ay, ang tagal mo naman. Iyan tuloy, naubusan ka na ng pandesal. Ayos lang ho yun, Nay. Halika na, mahal. Masok na tayo sa kwarto. Hoy, teka, magpahinga ka na muna. Oh, Normie, halika dito. Nagluluto ka na ba ng hapunan, di ba? Nagluto ka na ba ng hapunan natin? Hindi pa po, Nay, pero magluluto na ako. Pagkatapos ko na lang ho maghugas ng pinagkainan. Sige, tutulungan na kita. Magbibisang ako, mahal. Ano ka ba naman, Junjun? Magpahinga ka nga at baka bumagsak naman yung katawan mo. Tama si Nanay, mahal. Magpahinga ka na muna at ako na yung bahala sa pagluluto. Hindi ako nakinig. Tumayo ko at pumunta sa kwarto para doon magbihis. Sa totoo lang, Miss Cassie, hindi ko gusto ang trato nila sa asawa ko. Pero wala akong magawa dahil wala naman kaming ibang mapupuntahan. Pagkabihis ko ay lumabas na ako para tumulong sa asawa ko na nooy nagluluto na ng pagkain. Mahal, ako na dyan. Sige na, magpahinga ka na doon. Ay nako, pagod ka na, mahal. Mas pagod ka kaysa sa akin, ano ka ba? Galing ka pa ng trabaho eh. Matanong nga kita. Inaalila ka ba nila dito? Alam mo, mahal, hindi kita naging asawa para maging katulong lang. Naku, hindi Ayos lang. Tsaka hindi naman ako masyado napapagod. Tumango na lamang ako, Miss Cassie. Na matapos ako maghugas, tinulungan ko na siya sa pagluluto. Habang abala kami, pumunta sa kusina si Nanay at si Ate Fidel. Ay, hindi pa ba luto yan, Normie? Parating na kasing Kuya Mando mo eh. Paluto na ho to, ate. Oh, Junjun, bakit kumikilos ka dyan? Tinutulungan ko lang ho yung asawa ko, ate. Magpahinga ka na lang kasi. Kaya naman yan ang asawa mo Sige na, mahal. Matapos naman na ako dito eh. Ako na bahala dyan. Sige na. Magpahinga ka na. Oh, narinig mo naman yung asawa mo, di ba? Hindi ako kumibo. Tiningnan ko na lamang ang asawa ko na may awa. Tumango na lamang siya at ngumiti kaya wala ko nagawa kundi ang pumunta na lang sa sala. Ay, masyado mo naman yatang ini-spoil yung asawa mo. Ano ba naman yan, Nay? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na hindi ho yan ganun? Ayoko na mapagod yung asawa ko. Ano ka ba naman, Junjun? Trabaho niya yun bilang asawa mo. Hindi, Nanay. Kung kayo, ginagawa niyo yan para kay tatay, ibahin niyo naman kami ni Normie. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Sa totoo lang, hindi na ako makapagtimpi sa ipinapakita nila sa asawa ko. Lumipas ang ilang buwan naming paninirahan doon ay unti-unti kong napansin ang pag-iba ng asawa ko. Mahal, magpahinga ka nga muna. Ayos lang. Ikaw yung magpahinga. Huwag mo na akong intindihin. Teka lang may napapansin ako. Bakit parang pumapayat ka? Grabe naman to. Para namang sinabi mong mataba ko Hindi naman sa ganun. Iba kasi yung kalagayan mo ngayon Iba yung pinayat mo. Ay naku, natural lang to, mahal. Bukas nga pala, hindi ako papasok Sige. Nakaramdam ako ng awa, Miss Cassie. Hindi na siya ngumingiti katulad ng dati. Hindi na rin siya nag-aayos at malakas ang kutob ko na mayroon siyang problemang dinadala.
Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nasa kwarto ko ng mga panahong yon dahil gusto kong magpahinga. Nang bigla ko na lamang narinig ang boses ni nanay na tinatawag ang asawa ko na abala sa pagluluto. Hoy, Norme! Paglinis ka lang ka ng bahay! Naglilinis na ako, Nay. Naglinis! Bakit? Bakit tingnan mo nga itong itsura dito, ang alikabok? Ay nako, wala ka talaga kwenta. Abay, bakisama ka na ba ng taba? Naku, pasensya na, Nay, lilinisin ko na lang po ulit. Abay, dapat lang. Yan ang nga lang yung silbi mo hindi mo pa magawa. Baka nakakalimutan mo, Norme. Nakakalimutan mo na palamunin ka lang ng anak ko. Dahil sa narinig ko, nakaramdam ako ng galit. Kaya hindi ko na napigilan. Lumabas ako ng kwarto. Ay nako, bilisan mo nga riyan. Ibili mo ako ng... Nay! Oh, anak. Hindi ka pala pumasok ngayon. Hindi yo. Magkape ka na. Hoy, Norme, ipagtimpla mo na kape ang asawa mo. Nay, pwede ba mag-usap tayo? May gusto lang ako linawin sa inyo. Oh, ano naman yun, anak? Bakit ganun yung itrato yung asawa ko, ha? Baka nakakalimutan nyo, nagbibigay din ako rito. Ano ka ba naman, anak? Wala lang yun. Tsaka sanay na yung asawa mo sa akin. Nay, sa mga sinasabi nyo, hindi masyado maganda pakinggan yun. Habang nasa trabaho pala ako, ginagawa nyo alila yung asawa ko rito. Hoy, hindi Ikaw ang nagsabi niyan. Tsaka dapat lang natubulong siya rito dahil ikaw ang nagtatrabaho. Yun na nga, Nay Pero bakit tinatrato nyo siya na parang katulong? Hindi ko naman siya pinakasalan para maging alila nyo. Ay nako, pasensya na anak. Hayaan mo, hindi na yun mauulit. Ay nako, hindi yun ganun kadali, Nay. Ako na lang hinihiya sa asawa ko. Sana naman pakisamahan nyo rin siya na maayos, katulad ng pakikisama niya sa inyo. Oo na, sige na, sige na. Dahil sa inis ko ay pinuntan ko si Normie at pinatigil ko siya sa kanyang ginagawa. Ay nako, maligo ka na, mahal. May pupuntahan tayo. Ha? Sandali lang. Hindi pa ako tapos magluto Ay nako, basta tigilan mo na yan. Sige na, Normie. Ako na magtutuloy niyan. Agad namang sumunod ang asawa ko. Naligo na siya at nagbihis. Ganon din ako at pagkatapos ay dinala ko siya sa karinderya para doon kumain. Anong ginagawa natin dito, mahal? Kakain tayo. Pagkatapos, mamamasyal ulit tayo. Ngumiti siya. Kahit paano ay nasilayan ko muli ang matatamis niyang mga ngiti. Mahal, sana mapatawad mo ako, ha? Bakit ka naman humihingi ng patawad sa akin? May kasalanan ka ba nagawa? Ay, wala naman. Gusto ko na humingi ng tawad sa'yo. Lalong-lalo na sa pagtrato sa'yo ng pamilya ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, mahal. Hindi mo naman kasalanan yun Ay pagsasabihan ko yan si nanay. Hindi. Pero pagsabihan ko na nga siya Sigurado ko, hindi ka na nila pagmamalupitan pa. Maraming salamat, mahal ko Alam mo, napakabuti mong asawa. Dahil kahit kailan, hindi mo ako pinabayaan. Mahal na mahal kita, Normie. Hindi kita pinakasalan para lang saktan. Bigla na lamang niya ako niyakap, Miss Cassie. Naging masaya siya ng araw na yun. Pag-uwi namin ay napansin ko ang masamang tingin ni nanay at ate Fidel sa asawa ko. Kaya naman tumikhim ako. Aba, kinabay yata kayo. Oo, Nay. Pinasyal ko lang yung asawa ko. Oh, kumain na ba kayo? Tapos pupunta na kami sa kwarto para makapagpahinga na rin kami. Oh, sige anak. Nang pumunta na kami sa kwarto at humiga, pansin kong nakatulog kaagad ang asawa ko. Kaya naman niyakap ko siya. Labis na awang nararamdaman ko sa kanya. Kaya naman napaluha ko. Ipinagdasal ko na sana hindi na siya pagmalupitan muli ng pamilya ko habang nasa trabaho ako. Makalipas ang 1 linggo nang mangyari yon at kumprontahin ko sila. Akala ko ay maayos na. Pero nagkamali ako. Kagagaling ko lamang noon sa trabaho nang abutan kong sobrang dumi ng damit ng asawa ko. Nang tanungin ko siya sinabi niyang narumihan siya sa paglilinis ng kusina. Teka, bakit ganyan yung itsura mo?
Minaltrato ka na naman ba nila? Hindi mahal. Naglinis lang talaga ako. Ay naku, maligo ka na. Sige. Nang maligo na siya, pinuntahan ko si nanay na nandoon at nanunood ng TV. Nay, bakit gano'n yung itsura ng asawa ko? Aba, malay ko. Nagpaalam siya sa akin na lilinisan niya raw yung kusina eh. Binabawalan ko naman siya. Baka kasi isipin mo na naman na kinakatulong na naman namin yung asawa mo. Ay, sana lang, Nay. Sana lang hindi nyo na ginagawa sa kanya yan. Aba, oo naman. Bakit hindi mo siya tanungin? Hindi na kailangan. Kilala ko ang asawa ko dahil hindi yun magsasalita. Alam mo, Junjun, hindi naman sinasadya ni nanay kung napapagalitan man niya yung asawa mo. Alam ko naman yun, ate. Sige na, magpahinga ka na muna. Pumunta na nga ako sa kwarto. Napansin ko ang asawa ko na nakaupo habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Tahimik lang siya, kaya naman nilapitan ko siya. Mahal, bakit ang tahimik mo? At saka ba't ganyan? Parang mas lalo ka yatang nangangayayat. Hindi ka ba kumakain? Kumakain naman ako, mahal. Huwag mo akong intindihin. Maayos lang ako. Teka, ano yung nangyari sa braso mo? Magsabi ka nga sa akin, mahal. Meron bang nananakit sa'yo rito? Wala. Bumangga lang yan sa pader kanina. Hayaan mo na. Mawawala din yan. Sa pader? Mahal, sabihin mo na. Alam kong hindi lang yan basta pasa. Mahal, ayos lang ako. Wala naman nananakit sa akin dito eh. Wala na ako nagawa. Tumango na lamang ako, Miss Cassie. Pero ang totoo, hindi ako kumbensido sa paliwanag niya. Alam kong may hindi magandang nangyayari sa kanya habang nasa trabaho ako. Hindi na ako nagdalawang isip. Kaya naman, kinumpronta ko si nanay. Oh, ano na naman ba yan, Junjun? Alam mo naman na hindi namin kaya saktan ang asawa mo. Sigurado ba kayo na walang nananakit sa kanya? Wala nga. Baka naman totoo kasi sinasabi ng asawa mo na nabangga siya sa pader. Sa totoo lang, anak, yung asawa mo, may pagkatanga kasi yan. Kaya hindi na ako magtataka kung magkaroon man yan ng mga pasa. Nanay naman, huwag niyo naman usa nagsabi ang tanga yung asawa ko. Napaka-imposible ko kasi na magkaroon siya ng ganung mga pasa. Dahil lang doon sa sinasabi niyo na nabangga yung braso niya sa pader. Abay, hindi ko nga alam. Teka, bakit ba ako tinatanong mo yan? Pinagdududahan mo ba kami? Hindi naman ho, pero nagtatanong lang ho ko dahil ayoko ho kasi na nasasaktan yung asawa ko. Oh, di itali mo para hindi siya nasasaktan. Kung nagdududa ka sa amin, alam mo, mabuti pa na maghanap na kayo na malilipatan nyo. Aba, kasalanan ba namin na tataka-taka yung asawa mo? Ay naku, pasensya na hunay. Padabog na lumabas ng bahay si nanay. Nakaramdam ako ng inis dahil sa sinabi niya tungkol sa asawa ko. Napabuntong hininga na lamang ako bago pumunta sa kwarto namin. Mahal, narinig ko yung usapan niyo. Sana hindi ka na lang nagtanong kay nanay. Ay naku, pasensya ka na, mahal. Hindi talaga ako kumbinsido na nagkapasa ka lang dahil nabangga ka lang dyan sa pader. Naniniwala ako eh. Maniniwala pa sana ako kung saan ako nagkapasa. Ay naku, alam ko naman na nag-aalala ka. Pero sana hayaan mo na. Basta mahal, kung may nangyayari sa'yo dito na hindi maganda, magsabi ka sa akin ha. Magsabi ka sa akin. Ay naku, ano ka ba, mahal? Basta mahal, magsabi ka. Dahil ayoko at ayaw na ayoko na may nananakit sa'yo. Tumango na lamang siya at niyakap ako. Ramdam kong may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Kahit na ipinapakita niya sa akin na maayos lang siya. Nang dahil doon nakaramdam ako ng konsensya. Lumipas sa mga araw ay mas lalong kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Normie. Hindi na siya ang dating masayahin. Kaya naman nakaramdam na ako ng kaba. Isang araw pagka-uwi ko galing sa trabaho, papasok na sana ako sa kwarto namin nang makarinig ako ng iyak sa loob. Kaya naman nag-alala ko. Mabilis kong binuksan ng pinto at nakita ko si Normie na nagpupunas ng kanyang luha. Oh, teka, mahal,
Anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Ha? Hindi. Napuwing lang ako, mahal. Hindi ako naniniwala. Mahal, magsabi ka nga sa akin. Hindi naman ako manghuhula para malaman kung ano yung totoong nangyayari sa'yo dito sa bahay. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige na. Halika na. Pumunta na tayo sa kusina para makakain ka na. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ba ayaw mo magtapat sa akin, ha? Ay, nako, mahal. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung pag-iisip mo. Araw-araw ka na lang ganyan. Nakakapagod na. Teka lang naman, mahal. Pasensya ka na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Ay, sige na. Kumain na tayo. Gusto ko na rin magpahinga. Okay, sige. Hindi na ako kumibo pa, Miss Cassie. Dahil alam kong ayaw niyang pag-usapan niyon. Kaya mas lalo lumakas ang kutob ko na talagang may nangyayari sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw, hindi na ako mapakali. Madalas ko kasing nakikita na mayroon siyang mga pasa sa balikat, sa braso o maging sa binti niya. Alam kong hindi lamang yun, basta-basta mga pasa. Kaya lahat sila ay kinompronta ko na. Ano? Pinagdududahan mo ba kaming lahat, Junjun? Anong gusto yung isipin ko, ha? Ate Fidel, Nay, sabihin niyo nga sa akin. Sabihin niyo kung minananakit ba sa asawa ko. Ay nako, Junjun. Malay namin sa kanya. Hindi naman lumalabas ng bahay ang asawa mo eh. Baka naman sinasaktan lang niya yung sarili niya para naman kami sisihin mo. Hindi niya naman magagawa yun eh. Ay nako, marami pa akong gagawin, Junjun ha. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin sa amin. Basta kami, pinakikitunguhan namin na maayos yung asawa mo. Tumalikod na sila. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ako. Pagkatapos muli kong kinumbinsi si Normie na sabihin ang nangyari sa kanya. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Kaya isang araw, habang nagtatrabaho ako, bigla na lamang ako nakaramdam ng kaba. Hindi ko maipaliwanag kung ano nasa isip ko noon. Basta, ang tanging gusto ko ay umuwi ng bahay. Nang makauwi ako ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Muli ko na namang narinig ang iyak ng asawa ko kaya mabilis kong binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang magulong buhok ng asawa ko at halos sira-sira ang kanyang damit. Nanginginig naman ako na lumapit sa kanya. Ano? Hindi. Sino? Sino yung gumawa sa'yo nito? Sino? Mahal. Ilayo mo na ako dito, mahal. Hindi ko na kaya. Teka, sabihin mo nga sa akin. Anong nangyayari sa'yo, ha? Huwag ka matakot. Hindi kita pababayaan. Ayoko na. Mahal, natatakot ako. Ilayo mo na lang ako dito. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo? Mahal, inahasa ko ni Kuya Mando. Naghiya siya. Tana, mahal. Nagimbal ako sa nalaman ko. Wala akong nagawa kundi ang yakapin siya. Nanginginig akong tumayo at pumunta sa labas para hanapin sila nanay na noon ay abala sa paglalaba. Habang si Ate Fidel naman ay nagsasampay ng mga damit. Mahulang iya kayo! Bakit nyo nagawa sa asawa ko to? Hoy, ano sinasabi mo dyan, anak? Paano ka ba? Alam ko na, habang wala pala ako, sinasaktan at inaalipusta ninyo yung asawa ko. Masaklap pa. Alam niyong ginagahasa siya ni Kuya Mando. Ano? Hoy, hindi totoo yan, anak. Sinisiraan na kami ng asawa mo. Hindi sinungaling ang asawa ko. Sabihin niyo yung totoo, Nay. Oo na, totoo yun. Pero kasi, malandi kasi ang asawa mo. Pati nga yung tatay at kuya mo ay nilalandi niya. Mas lalo kong nagimbal at nasaktan nung sabihin ni nanay yon. Kaya naman napahagulgol ako sa sobrang galit.
Nasaan yung Mando na yon? Ituro nyo! Sabihin nyo! Ay nako, hindi ko alam. Tsaka huwag mo siyang sisihin dahil biktima lang din siya ng asawa mo. Ano ba, Nay? Pakiusap, ha? Kung wala kayong magandang sasabihin sa asawa ko, huwag na kayong magsalita dahil kilala ko si Normie. Tanggapin mo na lang kasi yung katotohanan, anak. Marami na babae dyan. Yung anak ni Glo, pwede naman sa'yo yun. Tama na, Nay. Sabihin nyo kung nasaan si Mando. Hindi ko nga alam eh, ano ba? Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam kong walang matinong isasagot si nanay sa akin. Kaya naman halos ibalibag ko ang mga gamit na naroroon. Hoy, ano ba? Bakit ka ba nagwawala? Ano ba problema mo? Bakit mo hinahanap ang asawa ko, ha? Nasaan ang asawa mo, ha? Nasaan ang asawa mo? Hindi ko nga alam eh, bakit ba? Mga hayop kayo. Hindi pa ba sapat na binibigay ko yung pera ko para alipustahin niyo yung asawa ko, ha? Pagkatapos ikaw, hinahayaan mo lang naghahasain ng asawa mo yung asawa ko. Ay nako, asawa ko ba talagang sinisisi mo sa kalandian niya ni Normie? Kilala ko yung asawa ko, Ate Fidel. Hindi niya magagawa yun. Kilala mo? Haba, gumising ka nga, Junjun, ha? Malandi ang asawa mo. Kaya nga inakit niya si Mando eh. Huwag ka nga sa akin magalit dahil pareho lang tayong biktima dito. Biktima? Ha? Hindi tayo ang biktima dito. Asawa ko yun. Ilabas mo yung asawa mo, Ate Fidel. Wala nga eh. Sinabi ko na diba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Huwag ka na magkaila pa. Alam ko na tinatago mo siya, kaya ilabas mo na! Sinabi nang hindi ko alam eh. Sa pagkakataong yun na hindi na ako nakapagtimpi, nagawa ko siyang sampalin. Bagay na sobrang ikinagulat ni nanay. Nagagawa mo na akong saktan, ha? Wala akong pakialam. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa niya sa asawa ko. Ano ba, Junjun? Bakit mo pinagbubuhatan ng kamay ang ate mo? Nay, huwag niyo na kampihan niya si ate. Anak niyo rin naman ako eh. Kaya sana isipin niyo yung nararamdaman ko. Wala akong kinakampihan sa inyo. Maniwala ka sa amin dahil kami ang pamilya mo. Nagsasabi kami ng totoo sa'yo, Junjun. Grabe kayo. Hindi ko akalain na may pamilya katulad yun na sisira sa amin. Sige lang. Sige, itago niyo lang si Mando. Hahanapin ko siya kahit sa sulok pa siya magtago. Pagkasabi ko noon, bumalik na ako sa kwarto kung saan naroroon ang asawa kong si Normie. Labis ang awa na naramdaman ko na makita ko siyang lumuluha. Normie, mahal, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung napabayaan kita. Pinapangako ko, ha? Pinapangako ko. Pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila sa'yo. Hindi siya sumasagot, Miss Cassie. Patuloy na lamang siyang umiiyak, kaya wala na akong ibang nagawa, kundi ang yakapin na lamang siya. Sobrang sakit para sa akin ang lahat ng nalaman ko. Hindi na ako nagtrabaho ng araw na yon. Nag-impake ako ng mga gamit namin at umalis sa bahay na yun. Pumunta ako sa kaibigan kong si Mario at nakituloy kami pansamantala. Mahal, dito na muna tayo pansamantala, ha? Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Sisiguraduhin ko na walang mananakit pa sa'yo. Mahal, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Andito lang ako sa tabi mo, mahal. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak. Sobrang natrauma siya dahil sa nangyari. Sa paglipas ng araw ay mas lalong lumala. Dumating na to sa punto na kinailangan ng dalhin siya sa ospital dahil sa mga nangyaring yun. Mas lalo lamang ako nagalit, Miss Cassie. Patuloy kong hinahanap si Mando. Maging sa kanya pinagtatrabahuhan ay pinuntahan ko siya pero bigo ako dahil wala siya doon. Isang araw noon, pumunta ako sa bahay namin at doon ay nagwala ako. Magsilabas kayo dyan! Ilabas niyo si Mando! Mga hayop kayo!
Sigaw ako ng sigaw at halos batuhin ko na ang bahay nila dahil sa galit ko. Nagsilabas naman si nanay at kita ko ang gulat sa mukha nila. May mga kapitbahay din na nagsilabas. Ha, ano ginagawa mo? Hoy, tumigil ka nga, Junjun! Nakakahiya sa kapitbahay! Ilabas niyo si Kuya Mando! Alam ko nasa loob siya ng bahay! Wala nga dito si Mando, Junjun. Ano ba, umalis ka na nga. Huwag mong ipahiya yung pamilya natin dahil dyan sa malandi mong asawa. Hayop ka! Kapatid pa naman kita pero kinakampihan mo pa rin yung demonyo mo asawa! Natural, asawa ko si Mando eh. Napakawalang kwenta mong kapatid! Napakahayop ninyo! Ano ba't lumalabas niyo sa bibig mo ha? Pamilya mo kami! Yang Normie na yan, walang kwenta yan! Maraming babae dyan na pwede mong ipalit niya sa asawa mo! Ano? Nanay ba talaga kita, ha? Ano bang meron sa asawa ko para ganyan ninyo? Anak, sinasabi lang namin ang totoo. Kaya nagawa yun ang bayaw mo dahil inaakit siya ng asawa mo. Sana pakinggan mo naman kami dahil magkakapamilya tayo rito. Hindi tayo pamilya. Walang pamilya ang sisira sa minamahal niya. Oh, di lumayas ka na. Wala kang mapapala dito. Hintayin nyo. Lalabas din sa lunggay ang asawa mong demonyo. Pagkasabi nun, lumabas na ako. Imbis na dumiretso ako pa uwi, kinausap ko si Aling Marta. Kilala itong magaling na mambabarang sa amin. At lahat ay pinangingilagan siya. Nagpatulong ako sa kanya upang makaganti at para mabigyan ng hustisya ang asawa ko. Agad naman siyang pumayag. Ibinigay ko sa kanyang litrato ni Kuya Mando at agad din niyang sinimulan ang pangbabarang. Hindi ko na pinanood pa kung ano ang ginawa niya dahil bumalik na ako sa ospital. Mahal, bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na, mahal ko, ha. May pinuntahan lang ako. Akala ko iniwan mo na ako. Hindi ko gagawin sa yun. Ha? Pinapangako ko, hindi kita iiwan kaya kahit anong mangyari, nandito lang ako at tatanggapin ko yun. Salamat, mahal ko, ha. Magpagaling ka, ha? Magpagaling ka para sa akin. Tumango siya at pagkatapos ay pinakain ko na siya. Mahigit 1 linggo rin ang itinagil niya sa ospital bago siya tuluyang nakalabas. Mahal, kailangan kitang iwan para makapagtrabaho ko. Kailangan nating makaipon ng pamasahe para makabalik tayo sa Maynila. Naiintindihan ko yun. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako dito. Mabait naman si Natina kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Maraming salamat. Basta, kung meron kang kailangan, puntahan mo lang ako, ha? Sige, mahal. Nagpatuloy na nga ako sa trabaho, Miss Cassie. Lumipas pang mga araw, nabalitaan ko na lang na nakaratay do umano sa ospital si Kuya Mando. Siguro ay tumalab na nga ang pambabarang sa kanya ni Aling Marta. Kaya naman pumunta ako sa ospital. Naabutan ko naman doon si Nanay at si Ate Fidel. Junjun, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Kuya Mando? May sakit siya. Gusto ko siyang makita. Pwede bang huwag ngayon, Junjun? Maluwa ang kalagayan niya eh. Mamamatay na ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Junjun, pwede ba? Tama na. Ay, tama na. Tama na. Hindi yun ganun kadali, Ate Fidel. Kung ano man yan nararanasan ng demonyo mong asawa, bagay lang yun sa kanya. Tapos ka na. Pwede bang lumayas ka na? Hindi ka namin kailangan dito. Hindi pa ako tapos. Dahil pag nakatayo pa siya dyan, naghihintay na ang selda para sa kanya. Tinatakot mo ba ako, ha? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Maghihimas rea siya roon para naman mapagbayaran niya yung ginawa niya sa asawa ko. Hindi mo yan gagawin dahil lang sa hayop na babaeng yan. Pati kami, handa mong kalamanin? Oo, kahit hanggang kamatayan pa, paglalaban ko siya. Pag-isip ka ka, kisagin mo kayo utak mo, anak. Hindi niyo mabibilog yung ulo ko. Gagawin ko ang lahat para makulong lang yung hayop na yan. So tingin mo, ha? Nakuha mo ng hustisya kapag nakulong si Mando? Ha? Sagutin mo ako.
Tama na, Fidel. Anong ibig mo sabihin? Wala. Sige na, Junjun. Umalis ka na. Itong tatandaan mo, Junjun. Makulong man ang asawa ko, hindi mo pa rin makukuha ang hustisya dahil hindi lang si Mando ang gumahasa sa asawa mo. Tama na. Fidel, tama na. Nakikiusap naman ako sa'yo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Bakit ko naman sasabihin? Manghula ka kung gusto mo, pero hindi ko sasabihin yun sa'yo. Nagimbal ako sa nalaman ko, Miss Cassie. Kaya pala bigla na lamang akong napasuntok sa pader. Hindi ko alintana na dumudugo na pala ang mga daliri ko dahil sa galit. Imbes na magtanong, umalis na ako doon. Pagka-uwi ko sa aming tinutuluyan huminga ako ng malalim bago tanungin si Normie na abala naman ng mga sandali na yon sa pagtutupi ng mga damit namin. Mahal, Oh, Mal? Bakit? Hindi ka pumasok? hindi. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo, ha? Ayos lang. Gusto mo bang magkape? Naku, hindi na. Meron na sana akong gustong itanong sa'yo. Oh, ano yun? Alam kong hindi ito yung oras para doon, pero Normie, gusto ko kasing malaman yung lahat. Mal, hindi kita maintindihan. Mahal, si Kuya Mando lang ba yung gumaasa sa'yo? O meron pang iba? Hindi siya sumagot, Miss Cassie. Yumuko lamang siya. Kaya mas lalo kong kinabahan dahil sa pananahimik niya. Mahal, isabihin mo naman sa akin, oh. Sabihin mo naman para makaganti tayo at may pakulong natin sila. Mahal, please, tama na. Hindi. Alam ko naman na hindi mo sila maipapakulong dahil kadugo mo sila. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ayaw mong sabihin, ha? Dahil alam ko hindi mo ako paniniwalaan. Ano ka ba, Normie? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Asawa mo ko, ha? Kaya gusto ko malaman lahat ng katotohanan. Kaya sabihin mo na sa akin. Habang nagtatalo kami, ay lumabas si Tina. Medyo nakaramdam ako ng hiya dahil sa inas na namin pareho. Tiningnan niya lamang ako at ngumiti. Pagkatapos ay nilapitan niya si Normie at pinakalma niya ito. Sigurado ka ba yung paniniwalaan mo ako? Handa ako makinig. Asawa mo ko. Kilala kita ng buong buo. Kaya bakit ka naman matatakot? Tama ka. Hindi na si Kuya Mando yung gumahasa sa akin. Ano? Sige, sabihin mo. Sino pa? Sina Itay at Kuya. Ginahasa nila ako ng paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Pakiramdam ko ay gumuho na ang buong mundo ko at halos mawalan ako ng balanse sa aking mga narinig. Hindi ko akalain na meron pa palang mas sasakit. Huwag ka mag-alala, mahal. Ipinapangako ko sa'yo. Pagbabayaran nila yung lahat-lahat. Naniniwala ka ba sa akin? Oo naman. Asawa kita at mahal na mahal kita. Wala akong dahilan para hindi ako maniwala sa'yo. Maraming salamat, mahal. Huwag ka mag-alala. Pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila sa'yo. Niyakap ko siya, Miss Cassie. Alam ko napakahirap na magiging desisyon ko dahil hindi ko akalain na pati pala ang kuya at ang tatay ko ang bumaboy sa asawa ko. Nang araw din yon ay pinabantay ko si Normie kay Tina at hindi ko na rin sinabi kung saan ako pupunta dahil alam kong pipigilan lamang nila ako. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Doon naabutan kong abala sina Itay at Kuya sa pag-aayos ng bakuran. Nagulat sila na makita ko. Kaya pagkapasok ko pa lang, binigyan ko agad ng isang suntok ang kuya ko na ikinagulat naman nila.
Mga ayop kayo! Ha? Bakit yung asawa ko pa, ha? Ito'y tatandaan nyo. Pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo kay Normie. Pagkasabi ko noon ay umalis na ako. Halos hindi ko na maihakbang pa ang mga pako dahil sa matinding pagkalumo. Dahil sa matinding galit, muli akong bumalik kay Aling Marta. Doon sinabi ko lahat ng hinanakit ko sa aking pamilya. Nung malaman niya na sina tatay at kapatid ko ang ipapabarang ko, tumanggi siya. Pag-iisipan ko muna o pag-isipan ko muna daw dahil pwede ko raw yung pagsisihan. Ngunit buo na ang loob ko, Miss Cassie. Sinabi ko sa kanya na ituloy. Kaya nang sumapit ang gabi, hindi niya ako pinauwi. Doon, isinama niya ako sa ritual na kanyang gagawin. Nakakatakot ang mukha niya habang ginagawa ang ritual. Pakiramdam ko, hindi na si Aling Marta yun. Habang binibigkas niya mga dasal na hindi ko maunawaan, biglang umiba ang boses niya na parang galing ito sa ilalim ng lupa. Nang matapos siya, Miss Cassie, inilagay niya sa garapon ang litrato ni Tatay at Kuya. Pagkatapos ay muli siyang nag-usal ng dasal. Makalipas ang ilang oras, natapos na din kami. Halos madaling araw na ako nakauwi sa bahay. Nabutan ko mahimbing ang tulog ng asawa ko. Kaya naman, tinabihan at niyakap ko na lamang siya. Pagsapit ng umaga, naganda na akong pumasok sa trabaho. Tinanong naman ako ni Normie. Mahal, anong oras ka umuwi kagabi? Pasensya na mahal kung hindi ako nakauwi agad. Meron ako inasikaso. Ha? Ano yun? Wala. Siya nga pala. Kumusta na ba yung pakiramdam mo? Maayos naman ako. Teka, ano ba yung nasa mukha mo? Bakit may pasa ka? Magsabi ka nga sa akin, mahal. Wala lang to. Huwag ka mag-alala, okay? Mauna na ako at baka muli pa ako sa trabaho. Mahal naman eh. Pinag-aalala mo ko. Ay nako mahal. Huwag mo nang isipin yan. Diba sabi ko nga, lahat gagawin ko para sa'yo. Huwag mo ko intindihin. Ang gusto ko lang ay maging maayos ka. Maraming salamat. Mag-ingat ka. Niyakap ko siya pagkatapos ay umalis na ako. Sa trabaho, hindi ko maiwasang isipin ang desisyong nagawa ko. Sa kaibuturan ng isip ko, nakokonsensya ako dahil ipinabarang ko sina tatay at kuya. Pero naisip ko na dapat lang yun sa kanila dahil sa kalapas na nga ng ginawa nila sa asawa ko. Pagkaraan ng ilang linggo, nabalitaan ko na lamang ang nangyari kina tatay at kuya. Napag-alaman ko malubha ang kanilang karamdaman na maging ang doktor ay hindi kaya itong ipaliwanag. Isang araw noon, kakauwi ko lang galing sa trabaho nang marinig ko ang boses ni nanay. Kaya dali-dali naman akong lumabas. Ilabas mo asawa mo, Junjun! Alam ko na may kinalaman siya sa nangyari kina Mando. Ha? Ano ba pinagsasabi nyo? Nananahimik yung asawa ko Dinadamay nyo sa walang kakwenta-kwenta mga tao na yan. Junjun naman, sana naman magkaroon ka na kahit konti pakialam sa tatay at kuya mo. Nasa bingit na sila ng kamatayan dahil sa asawa mo. Ang asawa ko pa talaga yung sinisisi nyo? Kung ano man yung nangyayari sa kanila ngayon, malamang karma nila yun. Ano ka ba naman, anak? Mas pinipili mo na kayo yung babaeng yan kaysa sa amin. Oo, dahil asawa ko siya. Sino ba yung gusto nyo kampihan ko Kayo? Abay, natural. Kami yung pamilya mo at hindi siya. Ang asawa ay napapalitan pero ang pamilya ay hindi. Ay, makikitid lamang ang utak ang makakapag-isip ng ganyan. Hindi ako tanganay. Meron ako sariling pag-iisip na hindi nyo madidiktahan. Wala ka. Kung napapaikot ang ulo mo ng babaeng yan, wala na ako magagawa. Pero hindi ako papayag na ganito ang gawin mo. Balang araw, pagsisisihan mo na hindi mo kami pinili. Hindi ko pagsisisihan yun, Nay. Kung wala na kayong kailangan, pwede ba? Maaari na kayong umalis. Umalis na nga si nanay. Kaya naman, pumasok na ako sa loob. Nakita ko naman ang pag-aalala sa mukha ng asawa ko. Kaya naman, niyakap ko na lamang siya.
Huwag ka matakot, mahal, ha? Nandito ako para sa'yo. Kapag nakaipon na ako, babalik na tayo sa Manila. Maraming salamat, mahal. Magtiis ka na lang muna. Binapangako ko sa'yo. Babawi ako. Tumango na lamang siya. Lumipas sa mga araw at linggo, nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho hanggang sa nakapag-ipon kami. Kasabay noon, nabalitaan ko mas lalo daw lumala ang kalagayan ng tatlo. Mahal, wala ka bang balak dalawin yung pamilya mo? Hindi na, mahal. Para sa akin, hindi ko na sila pamilya. Hindi na? Hindi na ba, mahal? Alam mo, mahal, alam ko na mabuti kang asawa at anak eh. Sana matutunan mo rin silang patawarin. Bakit? Ikaw ba, pinatawad mo na ba sila? Alam mo, ang totoo, hindi ko alam eh. Kaya huwag mo kong pilitin, mahal. Hindi na sila importante sa akin. Ang mga kagaya nila, hindi na dapat itinuturing na pamilya. Pero mahal, Pakiusap, mahal. Kung bibigyan pa natin sila ng pagkakataon, mauulit lang yung mga nangyayari sa'yo. naiintindihan ko. Sa mga pagkakataong yon, hindi na siya nagsalita pa. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti na siyang naging maayos. Kaya naman nakapagpatuloy na ako sa pagtatrabaho nang wala nang inaalala. Baka sa susunod na buwan, makabalik na tayo ng Maynila. Patapos na rin naman yung trabaho namin dito. Ganoon ba? Okay, sige mahal. At saka kapag nakabalik na tayo doon, gusto mo ba na magtayo tayo ng tindahan? Para naman malibang ka habang nagtatrabaho ako. Talaga ba, mahal? Alam ko matagal mo ng pangarap yun. Naku, maraming salamat ha. Sa kabila ng nangyari sa akin, hindi mo ko iniwan at mas lalong hindi mo ko pinagdirihan. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Wala kang kasalanan sa mga nangyari sa'yo. Biktima ka lang ng kalahasan ng mga tao na may inggit at galit sa atin. Sana lang, mahal. Sana lang pagsisihan na nila yung mga nagawa nila sa atin. Ay, nako, sana nga. Mahal, kung dumating man yung araw na humingi sila ng tawad sa'yo, pagbibigyan mo ba sila? Hindi ko rin alam, mahal. Siguro, hindi na rin kailangan. Dahil kung talagang mahal nila ako bilang pamilya, hindi nila gagawin yun sa babaeng mahal ko. Wala naman kasing perpekto, mahal. Sandali nga. Bakit? Bakit parang hindi kita nakikitaan ng galit sa kanila? Para saan pa ba, mahal? Pinagpasa Diyos ko na lamang yung lahat ng mga nangyari sa akin. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. Tumango na lamang ako. May punto siya, Miss Cassie. Napagtanto ko rin na mali rin ang naging desisyon ko na ipabarang sila. Kaya naman pinuntan ko si Aling Marta at sinabi sa kanya na tanggalin na ang barang. Agad naman siyang pumayag, kaya naman nakahinga na ako ng maluwag. Matapos noon ay hindi na kami nag-usap. Ilang araw mula noon, nilaman ko na lang na nakakulong na sila at yun ang pinagpasalamat ko sa Diyos. Isang araw, habang abala ko doon sa trabaho, nakita ko si Nanay at si Ate Fidel. Hindi ko na sana sila papansinin pero tinawag nila ako. Junjun, sana mapatawad mo kami sa lahat ng kasalanang nagawa namin sa inyo. Hindi naman kayo sa akin dapat humihingi ng tawad eh. Alam ko, kaya nga sana mapatawad pa kami ng asawa mo. Sana natuto na kayo sa mga kasalanang ginawa nyo. Ang Kuya Mando mo at si Itay, nakakulong na rin sila. Sana naman, Junjun, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Pagkakataon para saan? Para saktan niyo ulit yung asawa ko? Hindi niyo ba alam kung ano yung idinulot sa kanya? Ano mga pinaggagawa ninyo? Tama ka. Hindi namin naisip kung ano yung magiging resulta ng inggit namin kay Normie. Tama na, Ate Fidel. Pinuputol ko na yung ugnayan ko sa inyo. Pero, Junjun, pamilya tayo, di ba? Pamilya?
Hindi tayo pamilya, Ate Fidel. Simula nang malaman kong sinaktan at binaboy ng sarili kong pamilya yung asawa ko, noon pa lang naputol na yung ugnayan ko na meron sa atin. Pwede ba, Junjun? Maniwala ka naman, oh. Pinagsisisihan na namin yung mga nagawa namin kay Normie. Umalis ka na, Ate Fidel. Pwede ba umalis ka na? Wala kang mapapala sa akin dahil kahit anong hingin nyo ng tawad, ay hindi na mabubura sa puso't isip ko yung mga ginawa nyo. Pero Junjun, Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na hanggat kaya ko pang magtimpe. bagsak ang balikat na lumabas ng bahay si Ate Fidel. Alam kong nagsisisi na siya, pero hindi ko pa sila kayang patawarin, Miss Cassie. Pagkaraan ng 1 taon, unti-unti nang naging maayos si Normie. Ngumingiti na siya at lumalabas na rin ang aming bahay. Oh, Mal, anong ginagawa mo dyan? Nagpapahangin lang ako. Oh, ganun ba? Gusto mo na bang kumain? Nagluto ako. Busog pa ako. Mal, gusto ko sana humingi ng tawad dahil napabayaan kita. Hindi mo naman ako pinabayaan eh. Alam mo, pinatunayan mong mahal mo ko. Kaya hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad sa akin. Alam mo, bakit ba ang bait-bait mo? Minsan, hindi mo naisip na gumanti sa mga nangabuso sa'yo. Alam mo, mahal, ang totoo. Galit talaga ako sa kanila. Pero ayoko naiipit ka sa pagitan namin ng pamilya mo. Huwag mo sabihin yan, okay? Ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Kahit na maging pamilya ko pa ang maging kalaban ko. Niyakap ko siya noon at hinalikan sa noo. Doon ay mas lalo ko napatunayan na sobrang mahal niya ako. Kahit na siya ang naging biktima ng pang-aabuso ng mismong pamilya ko. Mas pinili niyang alalahanin ang nararamdaman ko. Mahal, bumalik na tayo ng Maynila. Pero baka mahirapan ka makahanap ng trabaho doon. Okay na. Meron nang offer sa akin ng trabaho doon. Kaya huwag mo na alalahanin pa yun, okay? Sigurado ka na ba talaga? Oo naman. Gusto mo, magsimula tayo sa simula eh. Gusto kong makalimutan mo yung mga masasamang karanasan mo dito. Ipinapangako ko rin sa'yo na hindi tayo babalik at hindi na tayo babalik sa lugar na to. Naku, maraming salamat, mahal. Huwag ka magpasalamat sa akin. Ginagawa kong lahat ng ito para makabawi ako sa'yo. Okay, mahal. Sige na, tara na, pumasok na tayo sa loob para makakain ka na. Tumango siya nang akbang papasok na kami ay bigla na lamang siyang nahilo. Mabuti na lamang ay agad ko siyang nasalo. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ng kanyang bibig at ganun din ang kanyang sikmura. Tumakbo siya papasok sa loob, papunta sa banyo. Doon ay naduwal siya. Sa mga oras na yun eh, kinakabahan na ako, Miss Cassie. Mahal, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nahihilo ko. Naku, sandali lang ha. Ikukuha kita ng tubig. Nagmamadali akong kumuha ng tubig. Na makakuha na ako ay agad akong bumalik sa banyo at iniabot yon kay Normie. Na makainom na siya ay pinunasan niya ang kanyang bibig at pagkatapos ay tumayo na. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Huh? Ano yun? May sakit ka ba? Sabihin mo. Wala naman pero sigurado ako matutuwa ka. Ha? Ano? Hindi kita maintindihan. Mahal, buntis ako. Ano? Talaga? Talaga ba? Buntis ka? Alam mo, nalaman ko lang to nung nakaraan na nag-PT ako. Napayakap ako sa kanya dahil sa magandang balita na sinabi niya. Kaya simula ng araw na yon ay mas lalo ko na siyang inalagaan. At masasabi kong sinuwerte kami dahil maraming oportunidad
ang nagbukas para sa akin. Mahal, Ano yun? talaga bang hindi mo na sila kakausapin? Mahal, hindi na. Ayoko nang balikan yung mga nangyayari. Aalis na tayo, mahal. Pamilya mo pa rin sila. Hindi na, mahal. Walang pamilya ang mananakit sa minamahal ng pamilya nila. Sige, naiintindihan ko. Hindi ko na rin pagpipilitan pa. Halika na. Umalis na tayo. Nang makaalis na kami, hindi na ako muling lumingon pa. Sa muling pagbabalik namin sa Manila, Miss Cassie, doon unti-unti namin kinalumutan ang masasamang nangyari sa aming mag-asawa. Pagkaraan ng ilang taon, naging maayos ang pamumuhay namin. Hindi ako tumigil sa trabaho kaya naman nakapag-ipon kaming dalawa. Dahil doon napagawa na namin ang aming bahay at nagkaroon na rin na maliit na tindahan ang aking asawa. Isang araw habang abala kaming mag-asawa sa pagkain, may biglang kumatok sa pinto. Nagtaka naman kami dahil alam namin na wala namang bisitang darating. Akmang tatayo na ang asawa ko pero pinigilan ko siya. Maupo ka ako na, mahal. Sige. Tumayo na nga ako at tinungo ko ang pinto. Nabuksan ko yun nabigla ko. Ang multo na akala kong hindi ko na makikita ay nasa harapan ko na pala. Anong ginagawa niyo rito, ha? Hindi pa ba sinabi sa'yo ni Normie? Anong sinabi? Wala akong alam kaya pwede ba? Pwede ba? Umalis na kayo? Anak, hindi mo pa rin ba kami kakausapin? Huwag mo nga akong matawag-tawag na anak. Biglang natahimik si nanay dahil sa sinabi ko. Kahit lumipas ng mga taon, hindi pa rin maalis sa puso't isip ko ang bigat ng kasalanang nagawa nila. Nang akmang isasara ko na ang pinto, pinigilan naman ako ni Normie. Mahal, bakit mo naman sila pinagsasarahan? Alis na sila. Naku, ang layo naman ng binyahe nila eh. Papasukin mo na sila. Sigurado ako na nagugutom na sila. Hindi na, mahal. Ayoko marumihan ng makasalanan tao yung bahay natin. Pero mahal, Sandali nga. Pinapunta mo ba sila? oo mahal. Pinapunta ko sila. Pinapunta ko sila dahil gusto ko na magkaayos kayo. Ano ba? Para saan pa? Bibigyan mo lang uli sila ng pagkakataon para saktan ka. Siguro, papasukin mo na muna sila. Wala naman ako nagawa, Miss Cassie, nang papasukin sila ni Normie. Napabuntong hininga na lamang ako. Kumain na ho muna kayo. Ano ko, Normie, maraming salamat. Pupunta na muna ako sa kwarto. Mahal, gutom ka na, di ba? Halika na, sabay-sabay na tayong kumain. Wala na akong gana. Normie, uuwi na lang siguro kami. Nakakahiya na rin eh. Ayaw naming makaabala. Tama yan. Mabuti pa nga. Naku, layo-layo naman ho ng binyahe ninyo. Sige na ho, maupo na po muna kayo dyan. Ipaghahain ko na rin kayo na makakain. Wala naman ako nagawa kundi ang umupo sa tabi ni nanay. Hindi ako kumikibo dahil ayaw ko pa rin silang kausapin. Alam ko naiilang sila dahil sa mga ipinapakita ko. Si Normie lamang ang kumakausap sa kanila at nag-aasikaso, habang ako naman ay nagkulong na lamang sa kwarto kasama ang anak namin. Habang nakikipaglaro ako, biglang bumukas ang pinto. Sabi ko na nga ba nandito ka. Bakit ka naman nagkukulong dito? Ay naku, alam mo naman na yung dahilan, di ba? Mahal, alam ko na hindi ko kontrolado ang puso at isip mo. Pero sana, matuto ka magpatawad. Matuto ka para din sa'yo. Para makalaya ka na sa nakaraan. Nakalimutan ko naman na yun, mahal eh. Pero bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin silang harapin? Pamilya mo pa rin sila. Ay naku, naiintindihan ko. Pasensya ka na. Mahal, bigyan mo pa sila ng isa pang pagkakataon. Nakikita ko naman na totoo na yung pinapakita nila ngayon eh.
Mabigat man sa dibdib ay tumango ako. Binuhat ko ang anak ko at lumabas na rin ng kwarto kasama ang asawa ko. Nakita ko sila na naghihintay sa may hapagkainan. Hindi nila ginagalaw ang pagkain nila at nananatili lamang na tahimik. Kumain na ho kayo, Nay, Ate Fidel. Nako, maraming salamat sa iyo, Normie. Nang kumain na kami, pansin ko ning ilang sila. Dahil doon nakaramdam ako ng konsensya. Na matapos kaming kumain ay lumapit sa akin si Nanay at ganon din si Ate Fidel. Junjun, anak. Pwede ba tayong mag-usap? Okay, sige, Nay. Anak, alam ko na magpahanggang ngayon hindi mo pa rin kami napapatawad. Pero gusto ko malaman mo na pinagsisisihan na namin yun. Kaya nga naririto kami para humingi ng kapatawaran sa'yo. Hindi niyo alam kung gaano kasakit para sa akin yung lahat. Alam ko yun, anak. Alam ko. Patawad kung hindi ba lang namin naisip yung nararamdaman mo noon. Ano mo na, asawa ko yung naagrabyado eh. Durog na durog ako nung makita yung kalagayan ng asawa ko. Nung wala akong magawa. Anak, alam ko naman Kaya nga, umihingi ako ng patawad sa'yo ngayon. Hayaan niyo na ho. Ang nangyari ay hindi na mababalik pa. Wala na ho tayong magagawa ron. Nay, pinapatawad ko na kayo. Pero hindi ibig sabihin nun na ihahayaan ko na lumapit kayo sa asawa at anak ko. Maraming salamat. Naiintindihan ko, anak. Sa pagkakataong yun, nagawa ko siyang yakapin. Hindi ko na rin napigilan ang bugso ng aking damdamin kaya napahagulgol na lamang ako. Sa araw ding yon, muli kami nagkaayos, Miss Cassie. Doon na rin namin pinagpatuloy hanggat hindi pa sila nakakauwi sa probinsya. Nung una ay nagdududa pa rin ako sa pinapakita nilang kabutihan. Pero bandang huli, nakikita at napapansin ko naman na totoo na yun. Sa paglipas ng panahon, naging maayos na kami ng pamilya ko. Sina Itay at Kuya ay dinalaw ko sa kulungan. Sobrang payat at nakakaawa silang tingnan pero naisip ko na tama lamang yun sa kanila. Humingi sila ng kapatawaran sa akin. Kahit na mabigat man sa loob ko, ay pinatawad ko pa rin sila. Oh, kamusta? Ayos lang ba sila? Ang totoo, mahal, nakakaawa sila dun. Pero tama lang yun para mapagbayaran nila yung mga nagawa nila sa'yo. Mahal, ay nakaraan hindi na natin mababalik pa. Basta ang importante, pinatunayan nila na nagsisi na sila. Ay naku, maraming salamat. Maraming salamat dahil ikaw yung babaeng binigay sa akin ng Diyos. At salamat din dahil ikaw yung ibinigay niyang lalaki sa buhay ko. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Wala na akong ibang mahihiling pa, Miss Cassie. Lumipas ang ilang taon, mas lalo pang gumanda ang aming buhay. At sa pagkakataong yun, lubusan ko na silang napatawad. Nakawala na rin sila sa kulungan at tuluyan ng nagkaayos. Sa kabila ng lahat na masamang nangyari sa aming mag-asawa, heto pa rin kami magkasamang lumalaban sa pagsubok ng buhay. Ngayon, nasa edad 60 na ako sa kasalukuyan. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang masalimuot naming karanasan. At ang pinaka natutunan ko, hindi dapat basta itira ang asawa sa bahay ng mga magulang. Dahil maaaring masira ang magandang relasyong nabuo mula sa pag-iibigan. Dahil hindi lahat mapalad. Kuminsan, sariling pamilya pa nila ang maaaring manakit at mang-alipusta sa iyong asawa. Natutunan ko rin na kahit gaano pa kalalim ang galit at sakit na nararamdaman natin, hindi tayo dapat gumanti sa paraang alam nating makakadulot ng higit pang kapahamakan sa kapwa natin. Mas mabuting harapin at ipaglaban ng tama nang hindi na kailangang magiganti pa para sa mas ikasasama. Mga pagbigay aral po sana sa inyo lahat ang karanasan kong ito. Muli, ako po si Junjun. Nagpapasalamat sa inyong oras para maibahagi ang aking kwento, Miss Cassie.
At dyan po nagtatapos ang ating storya, liham na ipinadala ni Junjun. At totoo nga ang kanyang sinabi dito na hindi dapat itira ang ating mga asawa sa bahay ng ating mga magulang. Maaari kasi itong magdulot ng mga hindi pagkakaunawaan na tiyak na mauuwi sa pagkasira, katulad nga ng nangyari kila Junjun at sa kanyang pamilya. So muli, ako'y magpapasalamat at dito ko natatapusin ang ating kwento. Ako si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay at hanggang sa mga susunod pa nating mga kwento.